Hey, what's up? Yan, for today's video, gagawa tayo ngayon ng Darumadal Part 2. Yan, uunahan ko na kayo ha. Part 2 na to, kasi yung Part 1 natin, kung nakikita nyo dyan sa video, mapapansin nyo dyan sa gilid, nandyan yung samurai skull. Yan yung Part 1 natin, nandoon na rin yan. Ilalagay ko yung link nya dyan sa ibaba nung, sa ibaba nung description. And bali dito, ito, second day namin. Pero hindi ito magkarugtong. Hindi siya magkarugtong na araw. 1 week ang diferensya namin. Makikita nyo rin dyan sa last part ng video yung yung progress nung 7 days healing nung nung tattoo niya sa arm. And focus muna tayo rito sa tattoo niya. Kasi meron akong importanteng detalye na gusto kong i-share dito. And kapupulutan to ng aral. Hindi ng kapwa ko tattoo artist, kundi ng mga kliyente natin. So let's start the video. Dito tayo ngayon. Bali si client kasi galing sa pasok. So wala kaming madalas ko na encounter yung mga ganyan, yung galing sa trabaho. Kundi man siya galing sa trabaho, ako yung galing sa trabaho. Pero it doesn't matter kung galing ako sa trabaho. Kasi si client naman kasi ang pinaka-concern natin dito. Ang mga kliyente kasi natin, para matagalan niya yung sakit ng isang tattoo, and hindi naman lingid sa kaalaman natin, ang tattoo talaga is masakit. Siyempre, especially sa mga part, talagang sobrang sakit. And dito sa part na to, nagnaming cream na kami dito. Hindi ko lang pinakita kung yung pag-a-apply ng naming cream. Binabad namin ng almost 1 hour yan. 10 minutes yata or 5 minutes, mag-1 hour na siya nakababad. And yun naman ang request din niya eh. Tapos, nung yun nga, to make the long story short, may naming cream yung tattoo niya na yan. And talagang nararamdaman niya pa rin daw yung sakit. And tinatanong niya sa akin kung may 100% na naming cream. Ang naming cream kasi natin is lang yun siya. Mababawasan lang yung sakit. Hindi siya yung katulad ng mga anesthesia na ini-inject na tumatagal ng 2 oras. I'm not sure kung ang pagkakaalam ko kasi sa ipin, pag nagsasaksak ng anesthesia, inaabot daw, kaya daw tumagal nun hanggang 2 oras eh. Hindi ko lang sigurado, comment nyo dyan sa baba kung talagang tama yan. Pero yan nga, yung ginagamit nating naming cream, hindi oras ang tinatagal niyan sa balat. Saglit lang yan siya, nawawala din agad. And ina-apply natin yun base sa request ng isang kliyente. And dito sa case ni client na Taiwanese, halos lahat naman ng Taiwanese na kliyente ko talagang naglalaan ako ng naming cream palagi. Kasi yun naman ang request nila. And para sa akin naman kasi hindi naman kasi masyado ng big factor sa akin ang naming cream kasi nasa pain tolerance mo pa rin yan. Kapag talagang matibay ang pain tolerance, masusurvive mo yan kahit walang naming cream. And yun nga, si client kasi galing sa trabaho din. Isa rin sa tinitignan kong factor yun kung bakit sobrang bilis niyang nanghina. Walang nangyaring masama kay client. Sinishare ko rin ito kasi at least kahit paano awareness dun sa mga kliyente natin na nagpapatato ng, rush. Siyempre, dahil siguro sa kaso ng schedule namin. Kasi wala na akong weekend neto. Puro weekdays sa lahat ng schedule ko. And yun yung nagiging struggle ko kapag siyempre si client, hindi ko naman po pwede na pilitin. Wala naman din kami pating choice. Kaya kinuha niya yung schedule na yan para lang matapos. And sa tingin kong malaking factor din kung bakit hindi niya rin masyadong natatagalan to. Kasi nga, gawa nga ng yung arm niya, nasulit naman niya yung arm niya. Kasi nagawa namin ng 1 session yan, yung wrap around niya ng arm. 1 session lang, inabot lang yata kami dyan ng 10 hours. Natapos niya yun. Tapos, eto naman, although saglit lang to kung tutusin. Nag-start kami ng 10, natapos kami ng magpo-4 yata or 3:30, mga ganun. Saglit lang to. Nagtagalan talaga kami kasi nga, syempre, pahinto-hinto kami. Tapos yun, naiilang ako, kakairi niya ng kakairi. Yung alam mo yung nakalapat ng maayos yung kamay ko, nagpa-powerline ako, tapos biglang uumbog yung tiyan niya. Yun isa sa pinaka-struggle namin mga artist Yung biglang gumagalaw yung kliyente, yun yung pinakamalaking problema. And syempre, wala naman tayong magagawa. Umabot talaga sa point na napipikon ako, pero wala akong choice kundi gawaan ng paraan yung kanyang movement, 'di ba? Isa yan sa natin isa yan sa kumbaga sa police maximum tolerance, kumbaga. Pinaka-basic na ko sa kanya, sinabihan ko siya na huwag ka masyadong magalaw kapag naglilinya. Pag naglilinya lang naman. Kasi minsan, iniingatan ko kasi yung linya ko dito kasi hanggat maaari gusto ko malinis. Kasi medyo mitikuloso ang mga Taiwanese pagdating sa linya. Nadjudge ka nila base sa linya mo.
Kahit hindi gano'n ka-quality yung yung gawa mo sa kanila, madalas linya ang pinagbabasehan nila. Base yun sa mga nakakausap ko na Taiwanese. Pag malinis daw ang linya mo, gusto daw nila. Nakita ko naman, mapapansin nyo naman dyan sa may gilid na part ng tattoo niya. Ngayon, nakikita niya yung mukha nung malaman kung dragon ba yan o hanya Yung alam ko ano yan, pero dyan kung yan ang basihan nila, sorry kung hindi ako masyadong magagandahan. Kasi nga, syempre, kanya-kanyang perspective yan Kanya-kanyang point of view yun sa isang pyesa. Pero kung yan ang basihan, hindi ako magagandahan. Pero marami ako rito nakikita mga tattoo na talagang magaganda. Kaya pag nagagawa ko sa isang Taiwanese, talagang iniingatan ko yung linya Kaya minsan umiiksi yung pasensya ko kasi nga, yung galaw niya unnecessary. Alam mo yon yung kalapit na nagpipigil ka rin ng hininga, bigla din siyang bigla siyang hahagod ng galaw. Ang hirap. Tapos yun nga, ito yung pinaka main concern ko kasi dyan Kapag magpapagawa tayo ng isang pyesa at alam natin na yung part na yon, or alamin natin kung yung part ba na yon is masakit. And ang chest kasi, masakit yan, especially dun sa may malapit sa may nipple. Kasi sa part na pinakamasakit talaga, yung may malapit sa may nipple. Based din yan sa experience ko sa mga natatatuan ko. Sobrang sakit daw sa nipple. Ang pinag-aalala ko pati dyan, kung yan nga hindi niya natatagalan yung tattoo niya sa chest, paano pag nagputi pa ako mamaya? Diba? Yun ang pinakamahirap na part doon. Pag nagputi na ako, itong hindi niya kinakaya, hindi pa nga ako masyado nagbabaon dito. Gawa na nag-shading lang ako Diba? Nilalambutan ko yung hagod ko hanggat maaari para makuha ko yung contrast na gusto ko. Ngayon, pag nalaman nyo na kung masakit ba o hindi yung tattoo, yung area na pagtatatuan natin, ang next na nyo dyan, dapat kondisyon ng katawan nyo. Kundi lang katawan, pati utak. Kondisyon ng katawan kasi kailangan hydrated kayo para at least kahit pa paano iwas collapse. Nangyayari kasi yun sa reality. Nangyayari yun yung nagko-collapse ang kliyente. Pero sa kanya, siya naman kasi, mukhang kondisyon naman ng utak niya, pero yung katawan hindi. Gawa na nakayanan naman niyang tapusin to kahit na talaga naghihinagpis siya sa sakit. Nagawa niyang tapusin dahil sa pagtitiis niya. Pero yung katawan niya kasi hindi kondisyon kasi ang sabi niya galing siyang pasok. Ang gabi kasi siya. And yun yung pinakaano natin dyan, pinakapuhunan natin pag magpapatattoo tayo. Yung lakas. Hanggat maaari, hydrated, tama ang tulog, di ba? Kompleto. Para at least kahit paano, may survive mo ng maayos. Struggle din kasi kapag nag-struggle ang kliyente. Nag-i-struggle din ang artist. Nahihirapan. Pag nahirapan si artist, syempre yung pyesa ang magsasacrifice. Kaya hanggat maaari, mutual dapat. Parehas kayong condition, parehas maayos ang takbo ng utak. Parehas na maayos yung gagawin yung pyesa. Ito pa, may share ko din sa inyo. May request din si client dito. Ang gusto niya mangyari, yung shading ng old tattoo niya, yung nasa gilid, dapat daw, yan daw ang pagayahan ko na shading. Sabi ko, hindi po pwede. Lumang tattoo na ako yan. Kaya yan siya naging malabnaw na ng ganyan. Kasi nga, dahil sa katandaan, matagal na niya tattoo yan. Binata pa raw siya, tattoo niya na daw yun Sabi ko sa kanya, hindi maaaring mangyari yun. Sabi ko, hintayin mo na lang din na tumanda yung mo. Itong tattoo na gagawin ko sa'yo. Magpapang-abot yan. Kaya sabi ko, imposible yun. Kasi hindi naman kami parehas ka ako. Isa yan sa rason kung bakit mas gusto ko nag-i-edit ako. Gumagawa ako ng original na pyesa. Kasi ayaw ko na naghahabol. May ipapagawa ka sa akin, tapos hahabulin ko yung lumang mong tattoo. Malaking no po yun. Hindi naman kami parehas nung nagtattoo Hindi kami parehas ng style, hindi kami parehas. Halos lahat hindi parehas. Kapag gaya kami ng isang pyesa, pero picture perfect, napaka-imposible po nun. Kasi hindi naman pare-parehas na style and techniques ng mga about artists. Ang kagandahan lang dito sa pyesa niya, sa lahat ng pyesa niya rito, binigyan niya ako ng laya na akong gumawa. Kaya hindi ako masyadong problema sa pyesa. Although galing kay Pinterest yan, pero nire-edit namin yan. Ako gumawa ng background, frinihan ko yung background. Makita niyo naman doon sa first part ng video. Freehand yung background yan. Kasi nga, gusto ko nag-fit ng maayos. Tapos yung mga request kung ipapantay ba doon sa kabila, yung mga ganyan, yung mga lumang tattoo. At least kahit paano, may papantay natin. Nahirapan nga ako mag-contrast dito kasi nga sanay ako sanay ako makikita niyo yung mga kung dati nakitang followers, dati nakitang subscribers sa aking YouTube channel. Karamihan sa mga gusto ko high contrast palagi. The reason why kaya gusto ko ng high contrast palagi, para pag yung tattoo tumanda or tumanda na dumaan na ng mahabang panahon, makikita niyo yung niyan, yung
contrast niyan, maganda pa rin tingnan. Kapag ang isang tattoo kasi malabnaw mong ginawa, pag yan tumanda, malabnaw na malabnaw lalo yan. As example dyan yung tattoo niya sa kabila. Although binata pa siya dyan, pero makikita nyo na yung diferensya, di ba? Sobrang layo na. Kaya medyo hindi ako kumpiyansa dito pagka gumaling. Hindi ko na lang alam din. Pero dun sa unang part, dun sa may arm niya, maayos naman siya. 7 days na yan. Kung makikita nyo na sa arm niya. 7 days na yan siya dyan. Tapos yan, sa lahat ng gusto magpa-tattoo, huwag kayong mahihiyang magtanong. Yan, huwag kayong mahihiyang mag-message. Message nyo ako sa aking mga social media. Yan, lumalabas yan sa may gilid. Yan, and follow nyo ako sa aking mga social media account, especially sa YouTube channel, Facebook page, sa aking TikTok account. Yan. Message nyo ako, dito ako sa Taiwan, and hopefully sana makapirma pa na isa pang kontrata, and para makapagawa pa tayo ng maraming pyesa dito. Bihira na ako makapagtattoo ngayon sa mga Pilipino kasi ngayon mga kapwa natin Pilipino medyo demanding ng bahagya, kaya hindi natin makuha, kaya si client na mga Taiwanese na lang bumubuhay sa atin dito. And hopefully sana makapagtattoo din ng mga makapagtattoo ulit ng mga Pinoy. And yun, ingat kayo palagi. Maraming salamat sa pakikinig dito sa aking video. Hanggang dito na lang ang aking pag-iingay. Enjoy nyo na lang yung rest ng video natin. Ingat palagi. Bye-bye! go. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am,
this. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. My evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I started to go. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time